Ano yung thoughts niyo after this tackle? Yun nga, siyempre, masakit, siyempre, pinagandaan din namin, pero titignan natin yung brighter side. Good run, good season sa amin. Layo na yung from the past 2 seasons na pinagalingan namin. Tapos, nag-grow kami sabay-sabay. Ito, dalawa. Paida na welcome sa Philippines. Napaka-grateful kami kung ano yung narating ng team. Same lang po kay Coach Jones. Malungkot, pero yung brighter side pa rin yung titigan namin. Yun nga, yung run from 84, 85, and 5 ngayon, or parang yun na lang yung titigan namin sa Saka naman din. Kasi isipin niyo yung season 8 namin sa panalo. Tapos ngayon, makikita naman kung gano'n nag-improve yung team na hopefully by next year. Ngayon. Di man ngayon, dadating tayo sa outside. But now, but we need to accept that. So, let's see. First year we won to yung team pinaka-proudest moment for in coaching FEU for the first time. Nakaka-proud kasi na ito yung narating namin na-meet namin yung goal namin, yung makabalik ulit sa 4. So, meet namin yun, nakaka-proud kasi simula nung ito talagang dalawa kasi sama-sama kami nung talagang bilang kasi makalimutan yung from scratch namin. So, nakaka-proud kasi nakikita ko sila nag-grow. Sabay-sabay kami nag-grow. Marami kami natutunan sa bawat isa. And ayun, marami pang taon kami nang isama. And for training team, ano na lang sa feeling sa ganito klaseng game ng FEU community na sa gitna ng maraming pagkukulan, naniwala sila sa inyo. Sa akin, sobrang thankful ako sa kanila and grateful kasi nga from season 84, grabe kahit makikita mo yung crowd, isa lang sa bakit. Tapos ngayon nakikita namin na kahit pa man na sa dami namin pagkukulang, alam namin na nandun sila para sa amin. And sobrang thankful talaga kasi nga hindi nila kami sinukuha. Sa akin parang same lang. Simula season 84, parang paglilingon ka sa crowd. 5, 7 lang yung manonood sa amin. Season 85, sakto lang. Pero ngayon, kahit kami nagulat, sobrang dami nanonood sa amin. Kaya parang super happy po ako na naniniwala sila sa amin. Despite yun nga sa pagkukulang, nandiyan pa rin sila. Coach, mag-graduate. Wala. Coach, gano'n lang kalaking bagay na ito, intact pa rin kayo next year. Maganda yung pinakita niyo. Ayun, napaka-gandang experience sa team kasi na-feel namin kung paano na yung pakiramdam ng manalo, yung pakiramdam ng matalo ng may panghihinayang. So, maraming lessons kasi. So, ang nakaka-proud siyempre, itak na kami. So, marami pang room para mag-improve bawat isa, even as coaches.
Faida, you had a great rookie season. You won you've gained so many fans that play for several months for FPU. What can you say about the reception of the Filipinos towards you, and how excited are you playing next season? Yeah. Promise last yeah, last season I come back small next season. Sa malaki na lang sa nasa Pilipinas. Kayo dalawa yung mga naging leaders sa team ng bata next year naman kayo. Pero itong graduate sa leadership na nila. So, ano yung pinakamalaking challenge na hinaharap mo dealing with younger teammates pa? Sa akin, yung first year namin, iba coach, second year namin, iba ngayon, parang dun pa lang mahirap, pero kasi yung pagtitiwala namin dun sa isa't isa, yung sa mga bata, sobrang laki ng tiwala namin sa kanila kasi alam namin na mas makakatulong sila sa amin, lalo-lalo na yung coaches. Sobrang thankful kami kay Coach Noel, syempre, kasi talagang hindi niya kami iniwan kahit sa sobrang hirap, parang nandun pa rin siya. Kahit na umabot kami sa point na kami na yung aayaw sa kanya, pero hindi niya kami pinitawan. Talagang hinawakan niya kami. Pinaglaban niya kami. Ako masyadong nahirapan i-deal yung lower batch namin. Kasi parang nag-start sila pala, parang pinapakita na nila na kaya nila. Sila Jers, si sakto lang. Parang hindi na sila dumadagdag sa burden namin. Kaya hindi masyadong mahirap kalabasin. Thank you so much!